Lagpas isang araw ng tukod ang trapiko sa Maharlika Highway sa Calauag, Quezon. Okupado ang malaking bahagi ng kalsada dahil sa isang truck na nasiraan kahapon ng umaga. Apektado ang mga biyahe gaya ng mga delivery truck at mga pampaserong bus na patungo Maynila at Bicol. Ginamitan na po ng heavy equipment ang pag-alis sa truck. Inaasahang aabutin pa ng gabi bago tuluyang bumalik sa normal ang trapiko na apektado rin dahil sa ginagawang kalsada roon. Araw-araw daw sinasaway ng lokal na pamahalaan pero pabalik-balik pa rin ang mga illegal na nakaparada sa Chino Rosas Avenue Extension sa Taguig. Namataan kahapon ang mga motorsiklo at sasakyang nakaparada sa mismong sidewalk at tabi ng kalsada. Ang bahagi ng kalsadang ito tila paradahan na ng mga jeep. Sa bangketa sa harap ng mga talyer at vulcanizing shops, nagkukumpuni ng mga motorsiklo. At may mga sidewalk ding may nakaharang na gulong, motorsiklo, pati na mga vendor na nakapwesto sa gilid. Ayon naman sa security force ng Barangay Fort Bonifacio na nakasasakop sa lugar, araw-araw nilang sinasaway ang mga pumaparada pero pumabalik pa rin daw ang mga ito. Katulong din daw nila ang mga polis. Muli raw silang mag-iikot. Pagdating po sa mga bata, ika nga nila, start them young. At sa panahon ngayon, mainam na rin ang maaga at wastong pagtuturo sa kanila ng pagnenegosyo at pagiging masino sa pera. We can do this sa pagtutok ni Darlene Cay. Bata pa lang pero tumatao na sa kanilang sariling tindahan. Nag-iikot pa para ialok ang kanilang mga paninda. Nakatutuwang makita silang mga kidopreneur na lumahok sa event na ito sa San Juan. Ang magkapatid na sina Thea at Tyler, ages 11 and 10, nagtitinda ng chocolate-covered bananas. It's very exciting at the same time. It's a little scary. Sila mismo ang kumukuha ng orders, tumatanggap ng bayad at nagkahanda ng orders. My dad came up with this idea. So when I grow older, hopefully in life I'll be successful. At a very young age, they'll be able to experience to interact with customers and then feel na they're selling and then receiving money and then the goods, trade, everything. The effort that goes into it, I mean, it's not easy. Siyempre kailangan ng effort, responsibility. May kasama namang science lesson sa mga paninda ng 10-year-old na si Mariela. Monarch caterpillars, there are the citrus kind, and they only eat the plants from their host tree. When you get a kid from us, you have to make sure that you always take care of the case. So you have to make sure that it always has food and it always has water in this little tube here. Batay sa isang survey ng Okta Research, maraming Pilipino ang gustong magnegosyo kung mabibigyan ng pagkakataon. Kaya mainam daw na mabigyan ang mga Pinoy ng pagkakataong magsimula habang bata pa lang. Si John Gabriel, age 11, may natutuhan daw sa pagtulong sa kanyang tita Evie na magbenta ng damit at accessories sa may hobby. I've learned that life really is not easy, and I've learned how to work harder, and just show no hesitation. By life not being easy, do you mean earning money? Yes, it's hard. Understand that making money isn't easy pala. Hindi pala madali. So maybe they will be more prudent with their savings, with their baon. Higit pa sa pagkita ng perang itinuturo ng pagnenegosyo. Tinuturuan din ito ang mga bata kung paano maging malikhain, maabilidad, matapat at kung paano makibagay sa kapwa. Yan at higit pa ang nais ibahagi ng kidopreneur sa mga bata at kanilang mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok 24 oras. Showing na sa big screen ang 7 kapuso short films na tumatalakay sa 7 Filipino core values. Pwede rin itong mapanood online. Ang kwento ng mga yan alamin sa chika ni Athena Imperial. Action! Sa bawat kwento may aral. Sa bawat aral may pag-asa. 7 magkakaibang kwentong may kurot sa puso at aral sa isipan ang handog ng GMA Network sa ika-75 anibersaryo nito.
Tampok sa Tres Marias sina Mikey Quintos, Annalyn Baro at Thea Tolentino. Bilang magkakaibigan na haharap sa unos at susubukin ang kanilang pananampalataya at pagiging makadiyos. Pagkamasayahin naman ang matutunghayan sa Gigi. Ang mga batang ginampanan ni na Ewen Micael, Shena Stevens at iba pa mula sa pagkahumaling sa gadgets, matutuklasan ang totoong saya sa pamamagitan ng laro at pakikipagkaibigan. Sa pagpupursiging maabot ang pangarap sa gitna ng hirap, tututok ang kwento ng raketera. Isa sa buhay ni na Althea Ablan at Patricia Tumulak kung paano maging maabilidad. Sa pelikulang Opo ni na Vanessa Del Moral, David Sean at Erica Laude, matututuhan ang pagiging makabayan. Isang ina ang nagpamana ng mga kulturang Pinoy sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng tradisyon, wika at ulam na binagoongan. Pagmamalasakit naman ang tema ng The Job Interbrew. Si Allen Ansay, gaganap bilang binatang habang papunta sa job interview ay naantala dahil sa pagtulong sa mga nakapaligid sa kanya. Inalala ng isang ama ang sakripisyo at ligaya bilang jeepney driver kasama ang anak sa pelikulang Para sa Pamilya. Pagiging mapagmahalang ipakikitang aral ni na Matt Lozano at Heath Jornales. Pagkamalikhain ang itatampok sa The Mommy Returns ng mag-amang Roy at Anton Vinzon, kung saan ang isang simpleng mommy ay magiging obra at viral sensation dahil sa talento at likhang Pinoy. Ngayong hapon ipinalabas sa isang sinehan sa Quezon City ang Ganito Tayo, Kapuso. Mapapanood din ito sa GMA GTV, iHeart Movies at Heart of Asia, maging sa YouTube at GMA Pinoy TV para sa mga global kapuso. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.